Breaking news! Malaysia nagalit sa ginawa ng Pilipinas. Malaysia, may gagawing hakbang laban sa Pilipinas. Breaking news mga kabayan. Israel Defense Forces. 7 sundalo ng Israel ang nawalan ng buhay sa pakikipaglaban sa Hezbollah. Pangatlong breaking news. Ukraine, hindi na itutuloy ang pangarap na magtayo ng nuclear weapon dahil di umano natakot sa banta ni Putin. Totoo kaya ito? Breaking news. Israel, umatake sa Damascus sa Syria. Hindi bababa sa 15 katao ang napatay sa mga airstrikes na ginawa ng Israel. At panghuling breaking news, South Korea, magpapadala na din ng mga sundalo sa Ukraine. At yan ang mga balita natin sa JP's Amazing Stories. Ang US ay nag-conduct ng mga airstrikes sa weapon depots ng Iran-backed militia sa Syria nitong November 12. Ang natamaang targets ay sinasabing pagmamay-ari ng grupo na umatake sa mga US base. Ayon sa US military, wala naman naiulat na namatay sa mga US forces o sa mga partner forces nito. Samantala, hindi naman nag-disclose ang Central Command ng kahit anong specific location ng nasabing militia target sa Syria. Ang pag-atake ay sinasabing sinundan ng recent rocket attack sa US forces sa base ng Hasaka Province. Ang Iran-backed fighters ay nagpaputok ng mga rockets sa US patrol base sa Shadadi ng northeast ng Syria. Samantala, sa iba pang mga balita, idininay ng Ukraine ang mga plano ng pagde-develop ng nuclear weapons. Ito ay naganap matapos lumabas ang mga media reports na dapat umanong i-consider ng mga Ukrainian officials ang isang nuke bomb kung sakaling itigil ng US ang mga aid nito sa Ukraine. Ayon sa ilang mga ulat, naniniwala ang mga opisyal ng Ukraine na kaya nilang bumuo ng isang bomba na kagaya ng 1945 Nagasaki bomb. Sinasabi din na ang Ukraine ay maaaring mag-extract ng mga fissile material mula sa kanilang mga nuclear energy facilities. Ayon sa isang dokumento ng Ukraine's Center for Army Studies, ang Ukraine daw ay may sapat na material para sa daan-daang tactical warheads. Sinasabing ang mga warheads na ito ay may kakayahan na wasakin ng isang Russian airbase. Samantala, ayon sa spokesman ng Foreign Ministry ng Ukraine, wala daw silang nuclear weapon, hindi rin daw sila nagde-develop nito, at wala daw silang balak na kumuha ng ganitong klaseng armas. Ayon sa Foreign Ministry ng Ukraine, nakipag-collaborate daw sila sa International Atomic Energy Agency, kung saan binigyan nila ito ng isang full monitoring access. Ayon sa Ukraine, nangangamba daw sila sa pagkawala ng aid mula sa US. Ito daw ay maaaring makaapekto sa kanilang pakikipaglaban kung sakaling magsagawa ng mga pag-abante ang Russia. Sa mga nakaraang pahayag ni Zelensky kay Trump, sinabi niya na maaari silang mag-go sa isang nuklear o kaya naman ay maaari silang mag-join sa NATO para sa kanilang seguridad. Gayunpaman, nag-insist si Zelensky na hindi sila nagde-develop ng isang nuclear weapons. Ayon naman kay Putin, ang potensyal na nuclear plants ng Ukraine ay isa umanong dangerous provocation. Sinabi din niya na hindi papayagan ng Russia ang Ukraine na makagawa ng nuclear weapon sa anumang pagkakataon. Samantala, sa iba pang mga balita, isang IDF officer ang napatay sa pakikipaglaban ng mga ito sa Hezbollah sa southern part ng Lebanon. Ayon sa IDF, ang nasabing officer ay ang 21 years old na si Lieutenant Ivry Dickstein. Siya ay nag-served bilang platoon commander sa 51st Battalion ng Golani Brigades. Dagdag pa sa ulat na ito, sinabi din ng IDF na may isa pang officer ang seryosong nasugatan sa labanan. Si Ivry at ang kanyang unit ay pumasok sa building na naglalaman ng mga Hezbollah operatives. Ang team ay naka-encounter ng 5 Hezbollah fighters sa loob ng nasabing building. Sa isang matinding barilan, ang platoon commander ay napatay kasama ang nasabing 5 Hezbollah fighters.
Ang sinasabing ulat na ito ay naganap matapos mapatay ang 6 pang IDF soldiers sa Lebanon. Ang mga ground operations ng Israel ay may layunin na targetin ang mga stronghold ng Hezbollah at ang mga armas nito na nakatago sa mga complex. Ang panganib na dulot ng pag-infiltrate ng Hezbollah ay nananatili pa rin, ngunit ayon sa IDF, napapanatili nito ang mga kontrol sa mga border. Kamakailan lang, idineklara ng bagong defense minister ng Israel na ang Hezbollah daw ay natalo na. Samantala, ang US ay nagpadala ng draft ng peace proposal sa Hezbollah. Ang US ay patuloy na naghahangad ng kapayapaan sa Lebanon border. Breaking news! Israel umatake sa Damascus sa Syria. Hindi bababa sa 15 katao ang napatay sa mga airstrikes na ginawa ng Israel sa mga residential buildings sa Damascus. Ito ay ayon sa Syrian state media. Sinabi ng militar ng Israel na nagsagawa ito ng mga airstrike na tinarget ang ilang mga gusali at command center na kabilang sa Palestinian Islamic Jihad Armed Group. Ang mga strikes ay isang significant blow sa grupong nakabase sa Gaza at sa mga operatiba nito ayon sa Israel Army. Isang opisyal ng Palestinian Islamic Jihad Group ang nagsabi sa The Associated Press News Agency na ang airstrike sa Mazeh ay tinarget ang isa sa mga opisina ng grupo at ilang miyembro ng grupo ang napatay. Breaking news! Malaysia nagalit sa ginawa ng Pilipinas. Malaysia may gagawing hakbang laban sa Pilipinas. Magpapadala ang Malaysia ng protest note sa Pilipinas tungkol sa mga bagong maritime laws nito dahil daw sa overlapping claims sa South China Sea ayon sa Deputy Foreign Minister ng Malaysia. Ang protesta ay kasunod ng isang reklamo din mula sa China tungkol sa Maritime Zones Act ng Pilipinas at ang Archipelagic Sea Lanes Act na sinabi ng Malacanang na intended upang palakasin ang mga maritime claims nito at palakasin ang territorial integrity nito. Sinabi ng Deputy Foreign Minister ng Malaysia na si Muhammad Alamin na sinuri ng gobyerno ang mga reference documents na may kaugnayan sa mga batas ng Pilipinas at nalaman na ang mga ito ay may kinalaman sa mga claim sa Malaysian state sa isla ng Borneo. We will send a protest note today to demonstrate our commitment to defending Sabah's sovereign rights and the sovereignty of our country, ayon kay Muhammad. Yung po ay bahagi din. Of course, we don't have to recognize likewise the nomenclatures that they've been using. This is the Philippine map. This is the Philippine map, ma'am. Correct. Ito po yung West Philippine Sea, ito yung Eastern Seaboard na sinasabi ko. So lahat yan ay bahagi ng jurisdiction ng Pilipinas. Kung meron po silang nasa loob na dinidispute nila ngayon, lahat po yan ay na-invalidate na noong 2016 arbitral ruling. And they continue to insist na kanila pa rin yun. Kahit illegally occupied yung mga islands, etc. etc. We have a provision doon sa Maritime Zones Law na kahit illegally occupied yung islands, ito siguro yung nirereklamo nila, tayo pa rin ang may-ari noon. Tayo pa, occupants lang sila, possessors lang sila ngayon. So, lahat po yan ay atin. So, ang NAMRIA ngayon ay gagawa na ng maliwanag na mapa. Ang tinutukoy ko po ay yung West Philippine Sea, kung saan talaga yung boundaries natin. At patungkol naman po dito sa Eastern Seaboard, yung talampas ng Pilipinas, ang NAMRIA ngayon, tayo ngayon, ang gobyerno ng Pilipinas, ay magpapangalan doon sa mga underwater features. Na ito po ay kinilala na ng United Nations noong 2009. Breaking news! South Korea, magpapadala na rin ba ng sundalo sa Ukraine? May malaking pagkakamali ang Russia. Sa unang tingin, ito'y mukhang isang panalo para kay Vladimir Putin. Pero lalong napasama ang sitwasyon dahil nadamay na naman ang ibang mga bansa sa special military operation niya sa Ukraine. Kaya naman, lalong naging mahirap para sa mga sundalong Russian dahil kailangan nilang humarap sa mas malalakas na kalaban. Ano nga ba ang mali ni Putin? Ang pagpayag niya sa alok ng North Korea na magpadala ng 10,000 na sundalo para tulungan ang Russia sa laban nito sa Ukraine. Ayon sa Pentagon, inaasahang darating sa Russia ang mga sundalong North Korean sa susunod na mga linggo para mag-training at lumaban para kay Putin.
Sinabi na ni NATO Secretary General Mark Rutte na malaking escalation ito sa giyera sa Ukraine, isang hakbang na nagpapakita ng intensyon ni Putin na palawakin ang sakop niya. Pero tila hindi na paghandaan ng Pangulo ng Russia ang mga posibleng epekto ng pakikipagtulungan niya sa North Korea. Hindi na lang Ukraine ang haharapin niya ngayon, kasama na rin sa laban ng South Korea ang matinding kaaway ng North Korea na ngayon ay mukhang tutulong sa Ukraine para paalisin ang mga sundalo ng North Korea. May ulat mula sa Al Jazeera na maaaring sa Kursk, isang rehiyon sa Russia, ipapadala ang mga tropang North Korean. Mula pa noong Agosto sa taong ito, inuokupa na ng mga sundalong Ukrainian ang bahagi ng Kursk, kabilang ang mga nayon at komunidad na nasakop nila sa loob ng isang buwan. Hindi pa rin nagtagumpay si Putin na paalisin ang mga sundalong Ukrainian sa loob ng halos 3 buwan. Dito pumapasok ang tulong ng North Korea. Ayon sa Pentagon, may ilang tropa na ng North Korea ang dumating sa Kursk at inaasahan pang darating ang iba pang libu-libong sundalo. Isa itong taktika para kay Putin dahil hindi pumapasok sa Ukraine ang mga sundalong North Korean. Kaya pwedeng igiit ni Putin na ang pakay lamang niya ay protektahan ang teritoryo ng Russia. Sa ganitong paraan, hindi pa siya mawawalan ng sariling mga bihasang sundalong Ruso. Sa isang press conference noong October, sinabi ni Putin, "Ito ang desisyon namin." Ang mga kaalyado ng Ukraine, tulad ni European Commission President Ursula von der Leyen, ay hindi kumbinsido na hindi gagamitin ng Russia ang mga sundalong North Korean para lusubin ang Ukraine. Sinabi ni von der Leyen na ang hakbang ng Russia ay isang grave escalation ng sitwasyon at idinagdag pa niya na magtutulungan ang European Union at ang kanilang mga kaparehong kaalyado. Isa sa mga posibleng kaalyado na ito ay ang South Korea. Ang mas nakakaalarma para sa Ukraine at para na rin sa South Korea ay ang balita tungkol sa pagdating ni North Korean Foreign Minister Choi Son-hui sa Moscow para sa kanyang pangalawang pagbisita sa loob lamang ng 6 na linggo. Ayon sa Singaporean news outlet na CNA, kaunti lang ang detalyeng lumabas tungkol sa pakay ng pagbisitang ito. Ngunit inaasahang makikipagpulong si Choi sa mga opisyal ng Russia upang pag-usapan ang posibilidad ng pagpapadala ng mas marami pang sundalo sa Russia. Muling nagpahayag ang Russia na inosente ito sa layunin ng pagbisita ni Choi. Sinasabi ng Moscow na ang mga pag-uusap ay bahagi lang ng dati ng itinatag na Strategic Dialogue Framework. Tulad ng dati, hindi malinaw ang eksaktong layunin ng mga pag-uusap ng Russia at ng kanyang mga kaalyado. Naniniwala ang AP News na ang pag-uusap na ito ay mataas na antas ng negosasyon, kung saan posibleng mag-aalok si Choi ng dagdag na tropa kapalit ng ilang benepisyo na tanging Russia lang ang makakapagbigay. Maaaring kasama sa mga benepisyong ito ang teknolohiyang makakatulong sa North Korea na paunlarin ang kanilang nuclear weapons program na nasa alanganin. Posible nga na ang access sa mas advanced na teknolohiya ang pangunahing dahilan kung bakit nakikipag-alyado ang North Korea sa Russia. Lahat ng ito ay nagpapakita ng mas mapanganib na sitwasyon para sa Ukraine at South Korea. Ang pagdating ng 10,000 na sundalong North Korean sa Kursk ay isang malaking problema. Umaasa ang Ukraine na mapanatili ang kontrol sa ilang teritoryo bilang leverage sa usapang pangkapayapaan kung sakaling magkaroon ng ganitong pagkakataon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ang pagbisita ni Choi sa Moscow ay nagpapahiwatig ng posibilidad na magpapadala ang North Korea ng mas marami pang sundalo para kay Putin. Bukod dito, ang paglilihim ng Russia tungkol sa pagdating ng mga sundalong North Korean at ang layunin nito ay isang posibilidad na maaaring lumampas sila sa Kursk at direktang lumaban sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Pero sa kabila ng lahat, patuloy na lalaban ng Ukraine tulad ng ginagawa nila simula noong February 2022 gamit ang lahat ng lakas nito. Noong October 28, 2024, iniulat ng Lithuanian news outlet na LRT na nagkaroon na ng unang sagupaan sa pagitan ng mga sundalong Ukrainian at North Korean sa Kursk.
Ayon ito kay Jonas Oman, ang pinuno ng Lithuanian Blue Yellow non-governmental organization. Sinabi ni Oman, base sa impormasyon mula sa mga sundalo ng Ukraine, na napatay nila ang unang sundalong North Korean ilang buwan bago pa dumating ang 10,000 na sundalo sa Russia. Sa pagkakaalam ko, ang unang Koreano ay napatay sa Ukraine ilang buwan na ang nakalipas gamit ang drone na ibinigay ng Blue Yellow, ani Oman. Sinabi rin ni Oman na ayon sa kanyang mga kakilala sa Ukrainian intelligence, inaasahan nilang aabot hanggang 88,000 ang bilang ng mga sundalong North Korean na papasok sa Russia. Mas malaki ito ng mahigit 3 beses kaysa sa kabuuang sundalo ng Lithuania. Tila pursigido ang North Korea na makialam ng direkta sa special military operation ni Putin. Sa totoo lang, matagal nang nakikipag-alyado ang North Korea bago pa man lumabas ang balita tungkol sa 10,000 na sundalo. Kung tama nga si Oman, dito pumapasok ang South Korea. Nang lumabas ang balitang magpapadala ang North Korea ng sundalo sa Russia, agad nagbigay ng pahayag si South Korean President Yoon Suk Yeol tungkol sa kanyang saloobin ukol dito. Sa isang summit kasama ang Polish President na si Andrzej Duda na bumisita sa Seoul, sinabi ni Yoon na ang South Korea ay hindi basta mananahimik lamang sa isang tabi sa pag-atake ng North Korea. Ayon sa CNA, nakipag-usap na si Yoon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky tungkol sa presensya ng North Korea sa Kursk. Pareho sila ng paniniwala na ang special military operation ni Putin ay hindi na lamang laban sa pagitan ng Russia at Ukraine, kundi isang internasyonal na labanan na rin. Kaya ang unang hakbang ng South Korea para tulungan ng Ukraine ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng military intelligence at expertise. Napakahalaga nito para sa Ukraine. Walang ibang bansa na higit na nakakaunawa sa banta ng North Korea kundi ang South Korea. Dahil sa matagal ng tunggalian ng dalawang bansa mula pa noong natapos ang Korean War noong 1953. Naniniwala ang CNA na naghahanda ang Ukraine na magpadala ng envoy sa South Korea upang maisakatuparan ang pagbahagi ng intelihensya. Makakakuha ang Ukraine ng direktang access sa South Korean spy network na tumutok sa mga kilos ng North Korea. Malaking tulong ito upang makapaghanda ang Ukraine sa anumang posibleng pagtutulungan ng Moscow at Pyongyang. Hindi lamang ito ang ginagawa ng South Korea. Hindi sapat ang pagbabahagi ng impormasyon upang tuluyang tanggalin ng South Korea ang North Korea sa digmaan sa Ukraine. Higit sa lahat, layo ng bansa na tulungan ang Ukraine sa problema nito sa North Korea. Magiging simula ito ng pagbabago sa paraan ng pagpapadala ng tulong sa Ukraine. Palagi kasing kaalyado ng Ukraine ang South Korea, ngunit hindi ito direktang nagpapadala ng mga armas o militar na suporta. Ayon sa Dentons, karamihan ng tulong ng South Korea ay pinansyal o humanitarian, kung saan nangako ito ng $394 million para sa Ukraine noong 2024. Kabilang dito ang $98 million para sa muling pagpapatayo ng mga nasirang gusali at lupain, habang ang $196 million naman ay para sa mga agarang pangangailangan ng Ukraine. May $24 million pang inilaan ng South Korea sa NATO's Ukraine Trust Fund para sa 2025. Patunay na matagal nang sinusuportahan ng South Korea ang Ukraine mula sa malayo sa pamamagitan ng makataong tulong. Ngunit ngayon ay maaari itong magbago, lalo na't nasa Kursk na ang mga sundalo ng North Korea at nakikipaglaban sa mga sundalo ng Ukraine. Sa parehong summit kung saan sinabi ni President Yoon na ang kanilang bansa ay hindi basta mananahimik sa agresyon ng North Korea, tinalakay ang posibilidad ng pagpapadala ng mga armas sa Ukraine. Habang pinapanatili natin ang prinsipyo na hindi direktang magbigay ng mga armas, maaari din nating pag-aralan ang ating posisyon ng mas maluwag, depende sa antas ng mga aktibidad ng militar ng North Korea, ani Yoon. Hindi man ito direktang kumpirmasyon na magpapadala na ng armas ang South Korea sa Ukraine. Mahalaga ang mga pahayag ni Yoon, lalo na't nakipagpulong siya sa Prime Minister ng Poland.
Iniulat ng AP News na nagkaroon ng maraming kasunduan sa armas ang Poland at South Korea sa nakaraang mga taon, kung saan bumili ang Poland ng mga howitzer, missile launcher at tangke mula sa South Korea. Mukhang ipinapahiwatig niyon ang posibilidad na hindi direktang magbigay ng armas. Posibleng dumaan ito sa mga kaalyado ng Ukraine na maging tagapamagitan. O baka naman may plano ang South Korea para sa mga sundalo ng North Korea na nasa Ukraine ngayon. Ayon pa sa ulat ng AP News, kaugnay ng mga pahayag niyon sa sinabi ng isang mataas na opisyal, pinag-aaralan ng South Korea ang kanilang mga opsyon. Kasama na ang posibilidad ng pagpapadala ng mga depensibo at opensibong armas sa Ukraine. Kung mangyari ito, malaking tulong sa Ukraine ang armas ng South Korea. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, kayang gumawa ng South Korea ng humigit kumulang 200,000 na 155mm artillery shells kada taon. Sapat para mapunan ang mga howitzers ng Ukraine at iba pang katulad na armas. Kung seryoso ang South Korea sa pagpapaalis sa North Korea mula Ukraine, ang tuloy-tuloy na supplier ng ganitong mga shells para protektahan ang teritoryo at atakihin ang mga posisyon ng Russia ay magandang simula. Pero may sagabal dito, ang batas ng South Korea. Ayon kay Jenny Town, direktor ng Stimson Korea Program, hindi basta-basta makakapagpadala ng military aid ang South Korea sa Ukraine dahil sa kanilang batas at hindi sa pulisiya. Hindi pwedeng basta sabihin ng presidente na, nagbago ang isip ko, ito ang gagawin natin ngayon. Kailangan talagang ipasa ang bagong batas. Sabi niya sa The Kyiv Independent, kulang si Yoon ng kapangyarihan para isulong ito dahil ang approval rating niya ay nasa 24.1% lang. Pero posible rin na maimpluwensyahan ang mga mamamayan ng South Korea na baguhin ang batas, lalo pat nakikita nilang tumutulong na ang North Korea sa Russia. Kung magpapadala pa ang North Korea ng dagdag na tropa sa Russia, malamang isusulong na ni Yoon ang pagbabagong ito. Sa ngayon, haka-haka pa lang itong ideya na magpapadala ang South Korea ng tropa sa Ukraine. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Seoul. At kung sakali mang meron, haharapin ni Yoon ang mga legal na hadlang gaya ng sa pagpapadala ng armas. Pero ang katotohanang pinag-uusapan na ito sa South Korea ay nagpapahiwatig na may pagbabago ng nagaganap sa pananaw ng bansa. Ang special military operation ni Putin ay hindi na lang digmaan na libu-libong milya ang layo mula sa Seoul. Lumawak na ito sa isang labanan na damay ang maraming bansa at damay na rin ang pinakamatinding kalaban ng South Korea. Alam ito ni Yoon. Nauunawaan din niya na ang pagbibigay ng laya sa North Korea na makipagtulungan sa Russia ay magbibigay sa kanila ng mahalagang impormasyon sa militar.